Bakit balakid ng ulan, bagyo at baha sa pangarap ng Pinoy? Una, bawas productivity. Ikalawa, bawas kita. Ikatlo, bawas ani. Ikaapat, bawas oras. Ikalima, buwis buhay. Nakapanlulumong alalahanin ang mga buhay na nawala dahil sa mga kalamidad na kung bakit laging hindi natin napaghahandaan. Isang napaka-insensitibong Pangulo ang magsasabi pang ito raw ang new normal. Matuto raw dapat mag-adapt ang publiko. Matagal na nga pong nag-a-adjust ang publiko. Malapit na ho kaming malaglag sa aming katatayuan sa ka-adjust. Wala nang maurungan ng mga ordinaryong mamamayan. Nasa bingit ng alanganin ang ating mga pamayanan, ang ating mga supply ng pagkain, enerhiya at iba pa. Mahirap namang iasa lang natin sa mga individual na kapasidad ang pagharap sa ganitong mga kalamidad. Ano pat iniluklo kayo ng bayan dyan sa gobyerno kung wala naman kayong pinag-uusapan dyan kundi kung paano ibabagsak ang inyong kalaban sa politika at kung paano manatili pa sa pwesto kahit wala naman kayong balak gawing maganda para sa bayan. Pero tama kayo, hindi ekstraordinaryo ang mga kalamidad na ito. Sadya namang marami tayong bagyo, maabot ng at least 20 taon-taon. Pero hindi ulan, bagyo at baha ang pinakamalaking balakid sa pangarap ng Pinoy. Ito yung kawalan ng aksyon mula sa ating gobyerno upang maisakatuparan ang pinakamabisang solusyon. Ito yung kawalan ng katapatan, ng integridad ng ating mga lider, kawalan ng kakayahang magpasunod, yung malinaw na sabihin sa atin kung ano ang gagawin nila at ang gagawin naman natin. At pangunahan tayong lahat tungo sa isang mataas na pambansang layunin. Pero kung ito ang normal sa tingin ng ating mga leader, paano ka mangangarap ng matayog sa gitna ng malawak at malalim na baha ng korupsyon? Hindi natin kayang mangarap ngayon. Ang kailangan natin magising.